reading from the Bible. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Matthew 6:39. Let us pray. Today I receive all God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, and I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Are you sick and tired of being sick and tired? Ionic Concentrated Mineral Drops, or Ionic CMD, is the world's most powerful, all-natural, ionic, health-giving mineral supplement manufactured by Mineral Resources International based in Utah, USA. Ionic CMD provides at least 70 trace minerals that help maintain health, prevent diseases, and help restore lost health. Try it and feel the difference. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa sakit na diabetes. Dahil po sa marami po ang nag-request sa atin na pag-usapan daw natin muli yung diabetes. Okay? So, ngayon meron po tayong hinandang short video ng testimonial ni Mr. Darrell Duke tungkol po sa kanyang sakit na diabetes at kung paano po ito gumaling. At pagkatapos po nito, atin pong pag-usapan kung saan ba nagsimula ang sakit na diabetes at kung paano po ito gagamutin. Okay po? So, atin na pong simulan ang ating short video ni Mr. Darrell Duke. I was anywhere between 13 and 16, which is astronomical. I'm surprised I'm still here as a diabetic, and you just feel terrible. But since I've been taking the product, I've dropped my blood levels down to 3 to 5. That's a tremendous change from what I had before, and the way I feel is just awesome. You are a diabetes patient for over 7 years now. Mine was extremely high. I was anywhere between 13 and 16, which is astronomical. I'm surprised I'm still here. But since I've been taking the product, I've dropped my blood levels down to 3 to 5. That's a tremendous change from what I had before, and the way I feel is just awesome. How many medicines are you taking for the past 7 years before you were using Ionic CMD? It was actually 2 medicines, but 3 times a day. And you're taking that for 7 years? For 7 years. Started out as a smaller dose, but it just kept growing. And I was taking medicines, and they said the next step would be actually insulin. And I really don't want to take insulin. So I've tried all kinds of natural homeopathic type things, and they seem to work for a week or 2 weeks. It drops down, and I get happy, and then it just went away. As a diabetic, and you just feel terrible. It's not pleasant. You know, I was looking for alternatives, how to make my life and the quality of my life better. Oh, how did you came to know Ionic CMD? Well, I first met Dr. Paredes and was curious about what it was all about. So I sat down and had a nice discussion with him, and then we sat down and discussed my issues with diabetes. And he actually took the time to explain what diabetes is and how it works in the body. A lot of doctors, they would give you the basic rundown, and they spend 2 to 5 minutes with you. They want you out so the next patient comes in. But with Dr. Paredes, what happened? He sat down and took his time with me and explained exactly this is what's causing it, this is how it works in your cells, etc., etc. And that was one of the points I was extremely happy with, was that he took the time to literally educate me on why and how it works. The biggest thing I have to say is that the diet was really strict. I had to cut out all my carbohydrates. Most of our patients are complaining so much about the diet. But let me tell you, do what the doctor says. Don't cheat. Actually follow it. I did. What made you decide to do that? You come to realize that, hey, if I'm going to do this, let's do it right. You know, not just halfway do something.
something. So I said, okay, I want to feel better. I want to be better. So I went wholeheartedly into it. And I have to say, I do feel better. So at the end, what was the result? Oh, my last result was 3.5 after fasting all night. And before, I was looking anywhere between 8 to 10. That's diabetic. The thing about the concept is you have to follow it. You can't cheat like I did the first month. If you got to do it wholeheartedly and do it for the right reasons. The right reasons are you want to better yourself and you want to be healed. You don't want to be a sick person your whole life. But like I said, I can't stress it enough, is follow what the doctor said. Once I did that, all my blood sugar dropped tremendously. When I was just cheating a little bit, taking the brown rice as a substitute to the white rice, I was eating the whole wheat pasta, my blood sugar was still high. I quit that and I followed what the doctor said on the diet, and then when he put me on the CMD drops, I took that every day. Is it hard to remove coffee in your regimen? It was for the first couple of days, coffee and tea, because you got the caffeine. But like I said, it's a mindset. If you want a healthy body, you got to sacrifice. Nothing comes easy in this world, you know. So if you want something, you got to strive for it. I think everybody should go natural, as long as the doctor says it's okay. Well, the best thing I can tell everybody is, number one, slow down in life. Take things seriously. You want to be around for your children, your grandchildren, these type of things. You got to follow the diet. You have to drink the mineral drops, and you have to exercise. You have to do those in conjunction with each other to make it work. There's no quick cure overnight medicine or pill that you can take to heal yourself. It takes time. It took you time to damage your body. It's going to take time to heal it. So don't be in a hurry and expecting a miracle overnight. It just doesn't work that way. Have patience and belief. Believe in God that this is going to happen, and it will happen. And like I said, the biggest thing I want to stress is come to the seminar. Listen. I just like to thank all the personnels at CMD for educating me and getting me on the right path. Continue the good work, and like the Dr. G just said, you got to educate the masses. Without education, we're nothing. We're in the dark. So you got to educate ourselves. And thank you for spreading the word out there so we can get educated. Para sa mas maraming magaganda, makabuluhang balita at impormasyon, ilike lamang ang aming Facebook account. At para mas maraming makaalam, inyo na ring i-share. Hiling namin ang inyong comment sa ibaba ng bawat video. Energy na kung kulang ay... Okay. Inyo pong narinig ang short video ng ating pong testimonial ni Mr. Duke, si Mr. Daryl Duke. Ayan po. Siya po ay 7 years na diabetic. At sumunod po doon sa dapat na gawin, kaya po na-achieve niya po yung paano matanggal ang kanyang karamdaman. So, ganoon po, no? Talagang kailangan lang pong sundin, wag pong dadayain. Sabi nga niya, wag daw dadayain para makamit yung paggaling sa inyong kalusugan. Binabati nga pala natin ang ating mga tagapakinig dyan sa Dasmariñas, Cavite, si Ma'am Mila, Mila Sena, dyan naman sa Anda, Pangasinan, si Ma'am Beth, at siyempre yung ating katoto dyan sa Dagupan, Pangasinan, si Mr. Jesse Meniano. At sa lahat po ng mga taga-Manggahan, Pasig, magandang tanghali po sa inyo lahat. Okay. So, atin na pong pag-usapan yung karamdaman. Saan ba nagsimula yung sakit na diabetes? Napakagandang pag-uusapan natin ngayon. Una po, ang diabetes
ay hindi po talaga yung ang nanggaling or nagsimula doon po doon sa sinasabi ng mga doctors na dahil daw mataas lang ang sugar o dahil ang iyong lapay ay hindi na gumagawa ng insulin. Okay. Ang diabetes po ay nag-start dahil po ito ay nagsimula ito dahil sa kakulangan ng tubig sa utak. Yung tubig po sa utak, ang tawag po dyan ay cerebrospinal fluid. Okay. So, yung cerebrospinal fluid, yan po yung energy source ng brain. Diyan po kumukuha ng energy ang ating pong utak. Kaya po pagka kulang po ang supply ng tubig ng ating katawan, gumagawa po ng paraan ang ating utak para makakuha ng source o kapalit para matugunan yung energy. So ang utak pwede nating ihambing sa Meralco. Okay? Ang Meralco ay umaasa sa dam. Di ba? Doon niya kinukuha yung kuryente sa tubig ng dam. At kung kulang yung tubig ng dam o kulang ang supply, maghahanap ng ibang energy source ang Meralco. So, nandyan yung geothermal, coal mining. Sa coal mining, kumukuha sila doon ng coal na gagamitin doon sa energy. Pwedeng windmill, pwedeng generator, yan. Solar. So, maraming paraan para matugunan yung pangangailangan ng kuryente sa buong Metro Manila. Pero, sa katawan, isa lang po ang source na pwedeng pamalit ng ating katawan sa kakulangan ng tubig para gumana po ng maayos ang ating pong brain. Okay? So, yung pong source na pwedeng pamalit sa kakulangan ng tubig ng utak ay walang iba kung hindi blood sugar. Po. Blood sugar. O, ganito po yun. Dahil nga po, kulang sa tubig, mangangailangan si brain ng ibang source. At dahil nga po ang blood sugar ang kanyang source, ito po ay maglalabas ng hormone na ang tawag po dyan sa hormone na yan ay prostaglandin E. Ang prostaglandin E ay siya pong magpapatigil sa inyong lapay o pancreas na gumawa ng insulin. Okay. Dahil hindi na gumawa ng insulin ang inyong pancreas o lapay, yung blood sugar ay hindi makakapasok ngayon sa system. Nandiyan lang po siya. So, kukunin ngayon ng brain yung blood sugar para makumpleto niya yung kanyang energy. Yun po yung nangyayari. Yun po yung totoo. Ngayon, dahil nalaman natin na tayo po ay mataas ang sugar, nagpapa-check tayo sa doktor. At ang ibinibigay ng doktor ay ang pampababa ng blood sugar, which is makakabuti sana kung sinabi ng doktor ninyo na itaas ang tubig. Kasi nga walang energy. So naghahanap ang utak ng kapalit. Ang problema, ininom nyo ng gamot, dinawala yung pamalit. So may mga tao na umiinom ng gamot na lalong nahihilo. Lalong nagkakaroon ng problema sa ulo. Sumasakit ang ulo. Diba? Nadi-disorient. Yan. Dahil naglalaban yung pangangailangan ng brain. Tinanggalan nyo pa siya ng blood sugar. Kulang ka na nga sa tubig, tinanggalan mo pa ng blood sugar. Okay. So, doon nagsimula. Kaya, tumaas yung blood sugar. Pagtaas ng blood sugar, tawag sa'yo diabetic na eh. Or pwede mong sabing pre-diabetic. Ngayon, pag hindi pa rin naitama yung tamang dami ng water sa inyong katawan, ang brain po ay maglalabas na naman ng isang hormone. Kasi po, palagi na lang siya naglalabas ng prostaglandin E, mayat maya. So, ang gagawin na lang niya, maglalabas siya ng isang hormone
na isang beses lang niya bibigay dyan, pero pahihintuin yung inyong lapay ng mas mahabang panahon. Yun po yung interleukin 6. Yan. So, yun ang trabaho ng interleukin 6, pahintuin na yung lapay para hindi na gumawa ng insulin ng mahabang panahon. So, pag nangyari yon, ang tawag sa inyo ay insulin dependent. Yun na po yung yung nagsasaksak na kayo ng insulin. Kailangan na ninyo magsaksak. Yan. Ngayon, kung hindi nyo pa rin iyan itinama, hindi nyo pa rin ibinigay yung kailangan ng brain, which is maraming dapat na tubig, sapat yung water, ang susunod na gagawin po ng brain ay maghahanap na ng water source sa ibang organ. Okay. So pag nagkaroon kayo ng sa kidney siya kumuha, magkakaroon kayo ng kidney problem. Okay? Pag sa puso, yan, heart failure yan. Kung sa mata siya kumuha ng tubig, retinopathy. Yan. So makikita ninyo, dumadami yung sakit dahil lang sa patuloy ninyong hindi binibigyan ng tubig yung ating katawan. At saka yung pag-inom po ng tubig, may priority po yan. Unang-una po ang priority niyan is yung brain. Tapos pababa. Yan. Puso, liver, lungs, pababa, kidney. Yan. Pinakahuli po dyan ay yung ating muscle, skin, at saka yung bones. Alam ba ninyo, yung buto natin is 17% water. May tubig po yung bone din. Okay? So, kung kulang po yung iniinom ninyong tubig, hindi po yan nakakarating sa inyong skin. Kaya yung mga tao napapansin ninyo na palaging na-irritate yung skin, sila po yung mga malala na yung kakulangan ng tubig sa katawan. Sila po yung dehydrated na, matagal na. Excuse me. Ngayon, anong gagawin lang natin dapat? Itama po natin yung pag-inom ng water. So, dapat yan 6 times a day kayo uminom ng water. At hindi lang dapat water. Ito pa yung problema. May mga tatanong sa akin bakit daw uminom naman sila ng maraming tubig. Pero ganun pa rin. Nagkakasakit sila. Kasi ganito po yun. Yung tubig na iniinom po natin ngayon ay puro acidic na po. Yung pong tubig na purified, yung nasa water station, purified. Yan po yung acidic din. So, pag acidic po, hindi po yan papasok sa mga cells. Brain cells, blood cells, hindi po papasok. So, anong nangyayari po, iniihi lang po natin yung tubig na iniinom natin. At ang masama, sinabayan nyo pa ng kape. O yung kape, pampaihi. So, yung tubig na natitira doon sa loob ng katawan mo, pinupuwersa pang ilabas ng kidney dahil nga po doon sa kape. At nagsosoft drinks pa kayo. Yun po yung mga dapat po ang iniinom ninyo is tubig lang po. Wala pong ibang liquid na may kulay at may lasa. Yun po talaga ang requirement ng katawan. Kaso, hindi natin alam, Hindi naman sinabi ng magulang, hindi rin sinabi ng doktor. So, yun. Ano ba yung mga bawal? So, pag kayo po ay nagpa-consult sa amin, binibigyan namin kayo ng ganito. So, dito po nakalagay kung ilang basong tubig kayo sa buong maghapon. Okay? Ngayon, yung dami ng tubig, binibase natin yan sa inyo pong timbang. So, ang computation yan is 50 ml times yung kilo nyo. Kunyari, 60 kayo. 50 times 60, that's 3,000. So, pag sinabi mong 3,000, that is 3 liters. 3 liters, i-divide nyo ngayon sa baso. Sa uri ng, sa baso naman. Yung baso natin is 250 ml. So, 3,000 divided by 250, that is 12. Yan. 12 na yan, ha? 12 glasses ka na sa buong maghapon. Kung 60 kilos ka.
Ngayon, ang paghati po niyan ganito. Yung dalawang 1/4 ng 12, which is 3, hatiin mo yon. So, yung unang 1/4, yun ang iinumin pagkising sa umaga. At yung isang 1/4, doon naman sa bedtime, bago matulog. Yung natirang kalahati, which is 6 glasses, divide mo yun ng 4. So, 1.5. Isang baso at kalahati. Kung ako sa inyo, yung kalahati, gawin nyo ng isa. So, gawin nyo ng dalawa. Yung dalawa naman na yung sinasabi nating dalawa o yung 8 na hatiin natin sa 4. Okay, ganito yan. So 1.5 glass, inumin mo yan 2.5 hours after mo mag-almusal. 30 minutes bago magtanghalian. Tapos 2.5 hours matapos kang magtanghalian. Tapos 30 minutes bago maghapunan. Ayan. So 4. Plus yung sa umaga at saka sa gabi. So 6. Okay? Tapos, ilalagay din namin dyan kung ilang patak po ang ilalagay ninyo ng Ionic CMD. Usually, nilalagay po yan pagising sa umaga at saka bago matulog sa gabi at saka 30 minutes bago mag-lunch, 30 minutes bago mag-dinner. Ayan. So, ganito po yon. So, susundan nyo lang po. Tapos, after every 3 days, tumataas yung patak ng CMD. Yung tubig, hindi. Yun na po yun. Yung patak. So tuturo naman namin sa inyo kung paano po. Ngayon, dahil diabetes nga, ang inyong sakit, ito po yung mga bawal, banggitin ko muna yung mga bawal sa lahat ng uri. May sakit ka man o wala, ito yung bawal. Coffee, soft drinks, tea, juices. Pag sinabing juices, ito yung mga powdered. Energy drinks, sports drinks, alcoholic beverages, milk, sweets, chocolate, junk foods, processed food, instant seasoning, at imported fruits. Ayan yung bawal talaga. Ngayon, kung kayo po ay diabetic, so may dagdag na bawal. Ito po ang bawal sa mga diabetic. Dagdag na po ito, rice, pasta, flour products, root crops, corn, squash, o yung kalabasa, yellowish ripe fruits, o yung prutas na kulay dilaw pag nahinog, tapos yung chico, mataas din ang sugar niyan, ice cream, ketchup, gravy, oyster sauce, sweet and spicy sauce. So lahat ng mga yon bawal sa diabetic. 4 na buwan nyo lang utiisin. Wala mo na kayong rice. So, anong pwede sa inyo mga diabetic? ito namang babanggitin ko. Ito yung eat all you can. Yan, pantusawa to Leafy vegetable, fruits, nuts, meat, tapos yung mga meat, beef, pork, lamb, poultry, fish. Vinegar, garlic, pepper, patis, onion, ginger, virgin coconut oil, at herbal spices. Ngayon, yung pang snacks, pang merienda, boiled eggs, yung nilagang itlog. O, pwede kayo yan. Sa isang araw, 4. Kaya nyo yan. Hindi naman bawal yung marami. At saka yung chicharon. So, yun lang pwede. Wala muna ang carbohydrates. So, gawin nyo lang po yan ng 4 na buwan. Kasi ganito po yan. Kung talagang huwag nyo lulukoyin ang sarili, huwag dadayain. Pag sinimulan nyo, after 1 month, ang inyong blood sugar ay normal. Tapos diretso po, pag naging normal ang blood sugar nyo 2nd month, 3rd month, 4th month, graduate na po kayo, diabetic free na po kayo. 4 na buwan. So, ganun po kadali. Pag sa gamot po, habang buhay po yung karamdaman, hindi yun gagaling. Iniinuman nyo lang ng gamot. Tawag na maintenance, di ba? So, mini-maintain niyo yung sakit. Okay? So, napakasimple lang po niyan. Simple ang procedure, mahirap gawin. Kasi nga, 4 na buwan na walang rice. Tayo po, mga Pilipino, rice eating, di ba? Rice eating nation ang Pilipinas. Kaya, mahirapan tayo. Pero marami na pong sumubok. Napakarami na pong gumaling sa sakit na diabetes.
Kailangan lang po sundin ninyo yung amin pong sasabihin kung paano po yung gagawin. Okay po? So, ganun po kasimple. Siguro naman ngayon, alam na ninyo, kasi nga, hindi naman ninyo naitatanong sa inyong doktor yung sakit ninyo. At least ngayon, alam nyo na kaya kayo nagkasakit dahil kulang kayo sa water. Bata pa lang kayo, mahina kayo sa tubig, malakas kayo sa soft drinks, kape. Yan. Kasi hindi naman tinuro ng magulang. Diba? Sila pa nga nag-introduce sa inyo ng kape at saka soft drinks diba? At hindi sinabing kailangan minom ng maraming tubig. Yan. So, sana nakatulong sa inyo, itong maikling presentation natin tungkol sa sakit na diabetes. Okay? So, maiksi lang po yung ating programa, kalahating oras lang. So, sana po nakatulong at kung meron po kayong katanungan, tawag lang po sa number sa baba, 0969-312-0538 or mag-message lang po dito po sa ating Facebook account, yung Ionic Minerals Pasig. Okay? So, muli, kung meron kayong katanungan next time, itawag nyo lang po. At ayan, mawawala yung ating yan. Okay. Wala. Ayan, okay. Wala. Ayaw. Okay. So, hanggang dito na lang muna tayo today. At sana po ay nakatulong sa inyo ng malaki itong impormasyon na to. Kaya kung kayo po ay diabetic, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kailangang habang buhay kayong magme-maintain ng medicine. Okay? So, mula po rito, in behalf of Verwan Rev Enterprises Corporation. Ako po, si Jonathan Mateo po ng Ionic Minerals Pasig ang nagsasabing health is wealth. Lamang ang may alam. Magkita-kita po tayo muli sa Tuesday at pag-usapan naman natin yung ibang karamdaman. So, kung meron po message kung meron po kayong gustong itanong o gustong pag-usapan sa susunod o sa Tuesday, i-message nyo na lang po ako at yun po, pag-usapan natin sa Tuesday. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat at naway gumaling ang kayo sa inyong karamdaman sa tulong po ng aming concept na Ionic tubig at mga mineral sa paggamit lang po ng water at ng Ionic Mineral Drops. God bless! Dear God, as this video comes to an end, we thank you for the time you have given us. Thank you for giving us a chance to share this knowledge to our viewers throughout this video. Help us to carry new learnings and experiences in our mind and put into actions. We thank you for your guidance to accomplish this presentation successfully. May you bless us all, protect us with your holy will. All this we pray in His mighty name, our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you for joining us, and we hope to see you again in our next meeting. God bless.